Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata, ang ating aralin ngayon ay mula sa Mother Tongue na may paksang na kapag susunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong nagbibigay kaalaman kung naaangkop, ika-4 na markahan, ika-4 na linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na kapag susunod-sunod ng mga pangyayari sa tekstong nagbibigay kaalaman kung naaangkop, subukin natin ang inyong kaalaman. Panuto, basahin at isulat ang titik ng tamang sagot. Balikan naman natin ang ating nakaraang aralin. Panuto, bilugan ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Unang bilang, ang aking kaibigan ay maganda. Alin ang salitang naglalarawan? Tama, maganda ang salitang naglalarawan. Pangalawa, siya ay nakatira sa malinis na bahay. Ano ang salitang naglalarawan? Ang salitang naglalarawan ay malinis. Pangatlong bilang, mababango ang mga bulaklak sa hardin nila. Ano ang salitang naglalarawan? Ang salitang naglalarawan sa pangungusap ay mababango, mahusay. Pang-apat na bilang, ang rosas ay kulay pula. Ano ang salitang naglalarawan? Tama, pula ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Pang-lima, masayang naglalaro ang mga bata sa parke. Tama, masayang ang salitang naglalarawan sa pangungusap. Ngayon naman tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento. Makinig ng mabuti at tandaan ang bawat pangyayari sa kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang Lobo at Ubas. Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas na itik ng hinog na bunga. Swerte ko naman, hinog na, tila matatamis ang bunga ng ubas, ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmain ang isang bugkos ng hinog na ubas, subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli at muli pa, subalit hindi pa rin niya maaabot ang ubas. Nang mapagod at sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno, hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon, ang sabi niya sa sarili. Sagutin natin ang mga tanong mula sa kwento. Una, tungkol saan ang binasang kwento? Ang kwento ay tungkol sa lobo at ubas. Pangalawa, sino ang mga tauhan sa kwento? Ang lobo at ubas. Pangatlo, ano ang unang pangyayari sa kwento? Ang unang pangyayari sa kwento ay ang lobo ay nakakita ng ubas. Pang-apat na tanong, paano natapos ang kwento? Hindi nakakuha ng ubas ang lobo at umalis ng malungkot. Pang-limang tanong, ano ang naramdaman mo matapos basahin ang kwento? Sa gabay at tulong ng inyong mga magulang, sagutin ang mga sumusunod na gawain. Gawain 1, panuto, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari ayon sa binasa. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang bawat puso. At para naman sa gawain 2, pagsunod-sunurin ang mga pamamaraan sa paghuhugas ng plato. Pagdugtungin ng guhit ang mga ito. At sa gawain 3, pagsunod-sunurin ang pamamaraan sa pagluluto ng nilagang itlog. Gulayan ang dilaw kung ito ay nasa una, pula kung nasa pangalawa, at asul kung pangatlo.
Tandaan natin, mahalaga na alam mo at nauunawaan ang nilalaman ng iyong binasa upang mapagsunod-sunod mo ang mga pangyayari. Para naman sa ibang gawain, gawin ang isabuhay natin. Panuto, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, lagyan ng bilang 1 hanggang 3 ang mga sumusunod. Gawin din ang tayahin natin, pagsunod-sunurin ang mga pangyayari batay sa tekstong narinig, lagyan ng bilang 1 hanggang 5, isulat ito sa loob ng kahon. At para naman sa inyong panghuling gawain, mag-isip ng gawain sa loob ng tahanan at pagsunod-sunurin ang mga ito. Lagyan ng bilang 1 hanggang 3.